para mag-evolve mula sa pagiging mandadangkal patungo sa pagiging lobo. Isang matapang na ideya ang biglang nabuo sa isip mo. Ang lobong ito sa harap mo na pinatalsik lang ng isang hampas ng oso. Halatang bogbog sarado na at malubha ang mga sugat. Halos zero na ang kakayahan niyang makagalaw. Dahil dito, naningkit ang iyong mga mata. Kapag hindi mo pa sinunggaban ang napakagandang pagkakataong ito, siguradong ikaw mismo ay ididiri ang sarili mo. Basta't sapat lang ang iyong evolution points, magagawa mong maging isang ganap na lobo. Hindi mo kayang tiisin ang ganito kalaking tukso. Agad kang tumalon pababa mula sa puno, at lumapag ka mismo sa leeg ng nakahandusay na lobo. Ang buong katawan mo ay hindi man lang kasing laki ng kanyang ulo. Ni hindi ka nga niya tinitingnan ng maayos, minamaliit ka lang niya. Ngunit sa sumunod na sandali, ang dalawa mong matatalim na karit, ay napakadaling humiwa sa kanyang makapal na balahibo. Nag-iwan ito ng dalawang malalalim na sugat. Umungol ang lobo sa tindi ng sakit, at biglang gumulong-gulong sa lupa, para lang maipagsapal ka palayo sa kanya. Hanep, ang talem, swabeng-swabe. Tuwang-tuwa ka sa bangis ng iyong sariling armas. Tiningnan ka ng lobong iyon ng may halong sindak at takot. Hindi niya malubos maisip kung paanong ang isang maliit na insekto ay nagawang sugatan siya ng ganoon. Pero wala kang pakialam kung nanginginig na siya sa takot. Sugod agad at hataw ng talem. Dahil hindi na siya halos makagalaw. Para na lang siyang isang buhay na target sa harap mo. Talon ka rito, lundag ka roon. Lipad at takbo ang ginawa mo para umatake. Basta't may konting butas, saksak agad. Hindi mo na iniintindi kung saang parte ka tumatama. Ang mahalaga ay nasasaktan at napapahina mo siya. Konting-konti na lang at mawawalan na siya ng lakas para lumaban. Pero ang tuso ng lokong ito, nagawa pa niyang sumandal sa isang malaking puno. Ginamit niya ang kanyang bunganga bilang depensa. Hindi mo ako makakagat, ang tila hamon niya. At sa totoo lang, iyon nga ang naging problema mo. Ngunit kung kailan akala mo ay abot kamay mo na ang panalo. Biglang umalingaw-ngaw ang galit na itanggal ng isang oso mula sa malayo. At agad itong sinundan ng nakakakilabot na hiyaw ng mga kawan ng lobo. Naku, itong sugatang lobo ay nagsimula na ring yumalulong. Tumatawag ng mga kasamahan. Kapag bumalik ang pack, wala ka ng pagkakataon. Ikaw ang pumilit sa akin. Hindi na siya nagatubili. Inilabas niya mula sa backpack ang karayom ng Ray ng bubuyog. Habang hindi ito nakabantay, kinagat niya ito gamit ang bibig. At buong lakas na itinarak sa dibdib nito. Puno ng paghamak ang mga mata ng coyote. Alam niyang malapit nang dumating ang mga kasamahan niya. Kaya binaliwala lang niya ang maliit na sugat na ito. Ngunit sa susunod na segundo, hindi na siya makatawa. Agad na pinamanhid ng lason mula sa karayom ng Ray ng bubuyog ang itaas na bahagi ng katawan niya. Tuluyan siyang nawalan ng kakayahang lumaban. Tumalon ka sa batok niya. Hinawakan ang dalawang karit, at sinimulang atakihin ng buong lakas ang leeg niya. Ang ibabang bahagi ng katawan niya ay desperado pa ring pumapalag. At dahil sa pagpupumiglas niya, gumulong-gulong kayo sa lupa. Pakiramdam mo ay maluluwa na ang mga laman loob mo. Pero mahigpit kang kumapit sa katawan niya. Hindi ka talaga bumibitaw. Sa wakas, matapos madaganan ng ilang beses, nagtagumpay ka. Splash asterisk tumalsik sa buong katawan mo ang mainit na dugo ng lobo. Ting asterisk na patay ang isang mas mataas na level na coyote. Evolution value plus 2,000. Ting asterisk puno na ang evolution value. Hindi na madaragdagan pa. Pakiusap sa host na mag-evolve sa lalong madaling panahon. Natigilan ka sa kinatatayuan mo. 2,000 evolution points, nasayang lang ng ganun. Hindi na ininda ang panghihinayang. Narinig mong papalapit ng papalapit ang alulong ng mga lobo. Agad kang lumipad palayo nang hindi lumilingon. Nakahanap ka ng isang ligtas na banta ng lupa at doon ka lumapag. System, mag-evolve bilang isang coyote. Ting asterisk ang pag-evolve bilang isang coyote ay nangangailangan ng 7,000 evolution value. Evolve, binalot ka ng isang makapal na berdeng ilaw. Nang mawala ang liwanag, idinilat mo ang iyong mga mata. Nag-iba na ang mundo, mas masarap talagang maging mamal. Matapos ang maraming araw na pagiging insekto, pakiramdam mo ay nabuhay ka na ring muli sa wakas. Pero hindi ka rin magtatagal sa pagngiti. Napayuko ka at tiningnan ang bago mong katawan. Butot balat ka, ang tamlay at ang dumi ng balahibo mo. Isang kawawang nilalang na kulang sa sustansya. System, ay max out mo ang physical stats ko ngayon na. Sabi mo, kulang ang evolution points. Halos mahulog ka mula sa tumpok ng lupa sa sobrang gulat. Para sa bawat attribute point, ang bawat pag-upgrade ng 0.1 na attribute ay kailangang gumastos ng 100 evolution points. Wala kang masabi sa sobrang inis. Sige, dagdagan na lang ng 1 point ang stamina. At 2 points sa lakas. Wala kang choice kundi tanggapin na lang ang tadhana. Tapos na ang pag-upgrade. Lumakas ng kaunti ang katawan mo. Pero payat ka pa rin talaga. Mabuti pang maging hari sa maliit, kaysa maging huli sa malaki, di ba?
Nagsisimula ka ng magsisi ng kaunti. Biglang tumayo lahat ng balahibo mo sa katawan. Ramdam mo ang isang matinding panganib na papalapit. Bigla kang lumingon sa likod. At nakita mo ang nilalang na nagbibigay sa'yo ng ganoong katinding takot. Siya yung nambasa sa'yo noong nakaraang mga araw. At yung munting tigre na nagpalipad sa'yo sa hangin. Nagkaharap na ang magkaaway. Nag-aapoy ang mga mata sa galit. Pero ang totoo, kabadong-kabado ka na at gustong tumakas. Boss Tigre, sukon ako. Kailangan mo ba ng tauhan? Kahit sidekick lang. Ubus na kasi ang lahat ng evolution points mo. Kahit ang maging ibon para makalipad palayo, ay wala na talagang pagkakataon. Iniling ng munting tigre ang ulo niya. Pinagmamasdan ka niya ng maigi. Ang payat-payat na lobong ito. Puno ng kuryosidad ang mga mata niya. Kuryosidad para sa nilalang na malapit ng maging biktima niya. Sa isang iglap, gumalaw siya. Ang inaasahan mong matinding ganti hindi man lang nangyari. Hindi mo man lang mahawakan kahit ang anino niya. Pero ang katawan mo, nalaslas na ng 4 na malalalim na sugat mula sa kuko ng tigre. Tapos ka na, talagang nawalan ka na ng pag-asa. Hindi mo talaga siya kayang talunin sa laban. Pero syempre, kailangan mo pa ring magmatapang kahit sa salita lang. Ibinuka mo ang iyong bibig. At nagpakawala ng isang malakas na alulong sa harap niya. Ibinalos mo ang lahat ng sama ng loob at galit na nararamdaman mo. Pero noong handa na ang maliit na tigre na ibigay ang huling atake sa iyo, may narinig kang ilang alulong ng mga lobo mula sa malayo. Sumasagot sila sa iyo. At ang pinakamatindi rito, naintindihan mo ang sinasabi nila. Pare, kumapit ka lang. Nandito na kami. Sa sobrang tuwa mo, parang maiiyak ka na. Pero ang katawan mo, nanigas at hindi makagalaw. Dahil baka lalong mapaikan ang maliit na tigre. Kumunat ang noo ng maliit na tigre. Hindi siya takot sa isang lobo lang. Pero malaking problema kapag buong kawan na ang kaharap. Pagkalipas ng ilang 10 segundo, dumating na ang kawan ng mga lobo. May kagat-kagat pa silang bangkay ng isang brown bear sa kanilang mga bibig. Tiningnan ka nila, tapos tiningnan din nila ang maliit na tigre. Agad nilang inilabas ang kanilang matatalim na pangil sa maliit na tigre. Ganyan talaga katindi ang pagkakaisa ng mga lobo. Nag-isip ng mabuti ang maliit na tigre. Sa huli, tiningnan ka niya ng masama bago sumuko. At tumalikod na para umalis. Ding! Nag-umpisa ang misyon, ang mahigpit na kaaway. Kailangan mong talunin ang tigre na paulit-ulit na nanggugulo sa iyo. Hindi pa alam kung ano ang magiging premyo sa misyon. Muntik ka nang mahimatay sa sobrang inis. Nanggugulo ba ang tawag dito? Hoy, normal na pangangaso lang ito. Ano ba? Sa tingin ko, ang basurang system na ito ang talagang nanggugulo sa akin. Hindi ka pa tapos magreklamo sa isip mo. Nang lumapit sa iyo ang pinuno ng mga lobo. Ang talam ng tingin niya, punong-puno ng autoridad. Nag-iisang lobo, saan ka nang galing? Mabilis na gumana ang utak mo. Paano ko ba ito ipapaliwanag? Sasabihin ko bang galing ako sa pagiging isang mantes? Sa dami ng daldal, doon ka lalong nagkakamali. Kaya naman, ipinikit mo na lang ang iyong mga mata. At pagkatapos pamitik ng binti, tuluyan ka nang nawalan ng malay. Nang muli kang magising, nasa loob ka na ng isang malawak at bakanteng kuweba. Sa harap mo, ay isang batang lobo na kasing laki lang ng isang asong golden retriever. Nakatingin ito sa iyo, na may kasamang pagtataka sa kanyang mga mata. Wow, gising ka na. Nasaan ako? Nagmaang-maangan ka pa kahit alam mo naman. Nasa bahay tayo, tito. Isa ka bang nag-iisang lobo? Parang ganoon na nga, pagtatama mo sa kanya. At saka, tawagin mo akong kuya. Sige po, kuya. Kumukatitap ang mga mata ng munting lobo. Masaya ba sa labas ng mundo? Masaya ba? Ang tatlong salitang ito ay paulit-ulit na umiikot sa isip mo. Hay naku talagang, masaya, nga. Muntik na nga akong mamatay doon, Sa ngayon, sobrang hina mo at para kang isang pirasong papel. Sa harap ng munting lobong ito, wala ka man lang kahit kay-titing na lakas na natitira. Hoy, bata ang kuya mo ay malapit nang bumigay. Pwede bang kumuha ka ng kahit kaunting tubig? Pinaalalahanan mo siya, na ang tatay niya mismo ang nag-utos na alagaan ka. Hindi niya pwedeng baliwalain ang utos na iyon. Sige po, pupunta na ako agad. Matalino ang batang ito. Mabilis pa sa 4:00 siyang nakatakbo paalis. Inilibot mo ang iyong paningin sa loob ng kuweba. Bukod sa inyong dalawa, wala nang ibang lobo rito. Bahay ba ito ng pinuno ng mga lobo? O baka naman isang pribadong silid na sadyang inihanda para sa iyo? Mabuti na rin ito para hindi mo na kailangang makisalamuha sa ibang mga lobo at baka mabuko ka pa. Ding, may bagong misyon, mapabilang sa kawan ng mga lobo. Kailangang maging ganap na miyembro ng pangkat ng mga lobong ito sa kagubatan. Ang gantimpala ay hindi pa alam. Oh, may bagong misyon pala. Akala mo kailangan mo munang matapos ang naunang misyon bago makakuha ng bago. Mukhang medyo flexible ang system na ito. Mabilis na nakabalik ang munting lobo.
At akalain mo, alam niya pang gumamit ng nililok na bato para paglagyan ng tubig. Ang talino mo naman. Kuya, ikaw na maunang uminom. Gutom ka na siguro, no? Kukuha pa ulit ako ng pagkain para sa'yo. Kung ibang tao yan, siguradong magkukunwari pa na hindi gutom. Kaso mas tapat pa ang tiyan mo kaysa sa bibig mo. Truak asterisk hindi ka pa man nakakapagsalita. Una nang sumagot ang tiyan mo para sa'yo. Naging sobrang awkward ng sitwasyon. Mabuti na lang at simple lang mag-isip itong tutang lobo. Hindi niya talaga pinansin. Tumakbo na naman siyang parang tuwang-tuwa. Wala kang pakialam sa kanya. Isinubsob mo ang ulo mo sa lalagyan at nagsimulang lumagok. Ewan ko kung dahil ba sa sobrang tagal mong hindi nakainom ng tubig. Pero parang may konting tamis ang lasa ng tubig na to. Pagbalik ng tutang lobo na may daladalang pagkain sa bibig, uminom ka pa rin. Pero nang makita mo ng malinaw ang daladala niya, agad na nanlilisik ang mga mata mo sa gutom. Ang gutom ay isang instinct na nakatatak na sa ating genes. Hindi talaga ito kayang kontrolin ng isip. Walang tigil ang paglabas ng iyong stomach acid. Tuloy-tuloy ang tulo ng laway mo. Buti na lang at nakainom ka ng sandamakmak na tubig. Kaya humalo ang laway mo sa tubig na tumutulo. At hindi ka napahiya sa harap ng alagad mo. Kuya, para sa'yo ang paa ng oso. Sabi ng tutang lobo, isang paa ng oso na mas malaki pa sa ulo mo. Ang inilagay niya sa harap mo. Isantabi mo na muna ang pagiging cool na kuya. Ito ang paa ng oso na kahit sa dati mong buhay ay hindi mo man lang pinangarap na matikman. Sa sumunod na segundo, dinambahan mo ito. Mabilis ang kilos, puno ng lakas. Crap, asterisk, isang kagat lang. At napunit mo ang matibay na balat ng paa ng oso. Ang tutang lobo sa tabi ay nanunood ng may kumikinang na mga mata. Grabe, ang tindi ng mga pangil ni kuya. Kung ibang lobo yan, aabutin sila ng kalahating araw para lang mapunit ang paa ng oso. Pero ikaw, isang kagat lang, sapat na. Hindi biro ang talentong sharpness. Pagkain ng laman at dugo, purification value, dagdag 5. Nang malunok ang laman, isang mainit na pakiramdam ang biglang kumalat mula sa tiyan. At damaloy sa buong katawan. Ang sarap sa pakiramdam, tagos hanggang sa buto. Ang pagkain pala ay nakakadagdag din ng evolution points. Ayos na rin, buti na lang at may nadadagdag sa'yo. Hindi mo na ito gaanong inisip. Sa ngayon, walang mas mahalaga kaysa sa mabusog. Pinapanood ka ng munting lobo habang walang tigil kang lumalamon. Ang pagkain na dapat sana ay para sa kanya. Ngunit wala siyang naramdamang panghihinayang. Tama, ang kamay ng oso na ito ay rasyon niya talaga. Matagal na niyang itinago ang pagkaing inihanda para sa iyo ng pinunong lobo. Mayroon siyang pansariling dahilan. Gusto niyang marinig kang magkwento tungkol sa mundo sa labas ng kuweba. Sa tingin niya, ang mga lobong nag-iisa ay siguradong may dalang kwento. Bigla siyang napasigaw. Kuya, ang sugat mo. Walang kurap kang tinititigan ng munting lobo. Kitang-kita ng mga mata niya ang sugat sa iyong tiyan, na naghihilom sa bilis na nakikita mismo ng mata. Huwag kang owa. Pautal-yutal mong ipinaliwanag na kanina'y gutom ka lang kaya wala kang lakas. Ngayong nakakain na, bumalik na ang sigla ng iyong katawan. Kaya natural lang na mabilis itong gumaling. Ngunit alam mo sa iyong sarili, na ito ay dahil sa kakayahang muling buuin ang mga naputol na bahagi ng katawan. Pero hindi ito naiintindihan ng munting lobo. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay paghanga. Sa grupo nila, sino ba ang hindi nasusugatan? Pero wala pa siyang nakikitang sino mang gumagaling ng ganito kabilis. Kahit ang ama niya, ang pinuno ng mga lobo, ay hindi ganito kagaling. Kuya, ang galing-galing mo. Sasabihin ko kay Itay, hindi ka man lang binigyan ng pagkakataon ng maliit na lobo para tumugon. Para siyang batang nakahanap ng kayamanan at kailangang ipagmalaki sa magulang. Bigla siyang tumalikod at tumakbo. Bigla kang kinabahan. Teka lang, bata, mali yang ginagawa mo. Ayaw na ayaw mong malaman agad ng tatay niya na gising ka na. Kani-kanina lang, nagpapanggap ka pang mahina sa harap niya. Gaano pa lang ba katagal ang nakalipas? Hindi ka lang gising na. Naubos mo pa ang buong kamay ng oso. Paano ito ipaliliwanag? Iisipin kaya nilang may iba kang masamang balak. Sabi ko na nga ba, walang silbi ang mag-alala. Narito na ang pinunong lobo. Itay, tingnan niyo po bilis. Ang tindi talaga ng pangangatawan ni kuya. Magaling na ang mga sugat niya. Kahit malayo pa, narinig mo na ang boses ng maliit na lobo. Sa totoo lang, medyo kinakabahan ka. Nasa loob ka kaya ng lungga ng mga lobo. Kung sakaling wala silang magandang intensyon. Siguradong delikado ka ngayong araw. Maya-maya lang, isang dambuhalang lobo na may habang 3 metro. At punong-puno ng awtoridad ang lumitaw sa harap mo. Talagang gumaling na siya. Ang mga mata ng pinuno ay sadyang nakakanginig sa takot. Bata, taga saan ka? Nakalimutan ko na po, sa harap niya. Hindi ka man lang makuhang maging bastos o magmalaki. Nakalimutan mo, mukhang hindi naman iyon inaalala ng pinunong lobo.
Kung ganoon, gusto mo bang sumali sa aming malaking pamilya? Mas mabuti pang nakalimot ka na. Sa tingin ng pinuno, isa kang batang lobo na may napakalaking potensyal sa gubat. Basta't tapat ang loob mong sumapi sa amin. Malugod kanyang tatanggapin. Sa mundo ng mga lobo, walang puwang ang mga traidor. Tanging mga talunan lang ang mayroon. Gusto ko po, tugon mo habang sinasalubong ang kanyang titig. Ang iyong mga mata ay bakas ng matinding katapatan. Sa bagay, ito naman talaga ang kailangan mong gawing misyon. Hindi mo lang akalaing magiging ganito pala kadali ang lahat. Sige, welcome ka rito. Mula ngayon, ito na ang iyong tahanan. Mukhang labis na natutuwa ang pinunong lobo. Masyado pang payat at mahina ang iyong katawan. Palakasin mo muna ang iyong sarili. At saka ka sumama sa amin sa pangangaso. Bago iyon, itanong mo lang sa panganay ko ang anumang hindi mo pa alam. Nawalan kami ng isang malakas at sapat na gulang na lobo. Heto, isa pa para sa'yo. Sulit naman ang nangyaring to. Kahit na kailangan kitang alagaan at pakainin muna pansamantala. Pero mas mabilis namang patabi ng isang payat na lobo. Kaysa maghintay na lumaki ang isang tuta. Hay nako, minaliit na naman ako. Sige na, ikaw na ang boss. Ikaw ang masusunod. Mukhang hindi naman masamang mainggatan at alagaan. Medyo natuwa ka sa loob-loob mo. Yung paa ng oso kanina, hindi lang nagpagaling ng sugat mo. Binigyan ka pa nito ng eksaktong 100 evolution points. Kung ganito lang sana ang pagkain ko araw-araw. Ding. Tapos na ang misyon, makihalo sa kawan ng mga lobo. Gantimpala, dagdag na 5 araw sa iyong buhay. Ding. May bagong misyon, ang hari ng mga lobo. Layunin, maging hari ng pangkat na ito. Gantimpala, hindi pa alam. Teka, bigla kang kinabahan doon. Kakasali mo pa lang, gusto na agad ng system na maging pinuno ka. Hindi ka naman ganyang klaseng lobo, di ba? Sige, ganyan na lang ang pang-alo mo sa sarili mo. Dahil naging mabait naman sila sa akin. Sa susunod, titiyakin kong laging masarap at marami ang makakain nila. At pagkatapos, sinimulan mo na ang buhay na inaalagaan ng walang kabog-abog. Kinabukasan, seryoso ba to? System, niloloko mo na naman ako. Napahiyaw ka na lang sa loob ng kuweba ng maagang maaga. Dahil lang sa pagsilip mo sa iyong status panel. Ang iyong lakas, bilis, liksi, at talino, lahat na dagdagan ng tig-1 puntos. Agad mong naintindihan ang nangyari. Lumalakas ka pala kapag kumakain. Kapag lumalakas ang katawan mo, natural lang natataas din ang mga stats mo. Pero ang problema, dahil dito, di ba parang ninakawan ka ng system? Ng pagkakataong gamitin ang evolution points para itaas ang stats mo. Kuya, gising ka na pala. Kuya, bakit parang nag-iba na naman ang pakiramdam mo pagkatapos mong matulog? Tuwang-tuwa na tumakbo palapit sa iyo ang panganay na tuta. Panganay, na lang ang itatawag ko sa iyo. Wala ka kasing disenteng pangalan. Tumango naman siya sa iyo. Tiningnan mo siya ng may awa. Kawawa naman, napunta sa isang amang walang alam. Ang lala, mula ngayon, Langching na ang itatawag sa'yo. Ang ganda ng pangalan na binigay sa akin ni Kuya. Sige, simula ngayon, Langching na ang pangalan ko. Sobrang saya ni Langching. Pakiramdam niya, napakaastig ng pangalan niya. Ano Langching? Medyo nagugutom na si Kuya mo. Alam mo na, mabilis na tumakbong palayo si Langching. Gutom, madali lang yan, edi kumain. Mabilis na lumipas ang mga araw na inaalagaan ka. Kitang-kita sa bilis ng pagbabago ang iyong katawan. Inakala ng pinunong lobo na aabutin ng 1 o 2 buwan ang pag-aalaga sa'yo. Hindi niya inasahan na sa loob lang ng 6 na araw. Naging malakas ka na parang isang normal na lobo sa gubat. Walang pinagkaiba. Dahil dito, napabuntong hininga na lang ang pinunong lobo at nasabing ang sarap talagang maging bata. Baka mayroon pang mga problema ang katawan mo. Mas mabuting magpahinga ka pa ng ilang araw. Bago umalis ang grupo para mangaso. Tiningnan ka ng pinunong lobo na may pag-aalala. Dahil ngayon ay nagpumilit kang sumama sa grupo. Hindi na siya nakatanggi. Dahil sa totoo lang, hindi ka na mapakali. Gusto mo rin sanang tumambay na lang at hintayin ang kamatayan. Pero hindi iyon pinapahintulutan ng iyong buhay. Huwag mong tingnan na malakas ka na parang kalabaw ngayon. Pero ang buhay mo ay mayroon na lang kaawa-awang 9 na araw. Kung ayaw mong mamatay, kailangan mong makakuha agad ng evolution points. Ang pangangaso ay para makahuli ng biktima. At ang mga biktima ay ang evolution points. Hindi na, kinakalawang na yata ang mga buto ko. Gusto kong mangaso. Sige, kung gayon, damaykit ka lang sa grupo. Huwag kang padalos-dalos. Tumango ang pinunong lobo bilang pagsang-ayon. Ang pagkakaroon mo ng ganitong determinasyon ay ikinatuwa niya. Pinatunayan nitong hindi siya nagkamali sa'yo. Ang kawan ng mga lobo ay mabilis na tinahak ang kagubatan. Sa mga katangian mo ngayon, madaling-madali lang na makasabay sa buong grupo. Host, Zhang Yang. Uri, Coyote, karaniwang hayop. Lakas, 11, tibay, 12,
Bilis, 11. Lakas ng isip, 10. Talento, walang hanggang lakas. Pinakamataas na antas, pagpapatubo ng naputol na parte ng katawan, patalas, imbakan na may 32 espasyo. Panimula, lason. Piraso ng walang hanggang lakas, dagdag 30, halaga ng ebolusyon, 880. Buhay, 8 araw, 2 oras at 58 minuto. Hindi pa kasama dyan ang 4 times boost ng iyong walang hanggang lakas. May natuklasang bibiktimahin, isang antelope. Kakahudyat lang ng scout wolf. Sumugod ka na parang isang palaso na pinakawalan mula sa pana. Para sa akin, ang biktima ay katumbas ng evolution value. Agad kang nanguna. Sige, hindi ka pinigilan ng alpha wolf. Pero, ang ibang mga coyote ay parang hindi naniniwala. Sa tingin nila, hindi ka magtatagumpay. Hindi madaling kalaban ang mga antelope. Mabilis at malakas. Isang sipa lang nila, halos mamatay na ang isang coyote. Kadalasan, kailangan nilang pagtulungan para manghuli. Pero hindi mo yon inisip. Ang gusto mo lang malaman ay kung gaano kalaking evolution value ang maibibigay sa iyo ng antelope na ito. Ang kaawa-awang antelope, hindi pa man nakakatugon, ay bumalat na sa kanya ang anino ng kamatayan. Gumapang kang malapit sa lupa, at sa tamang distansya, bigla kang sumugod. Ang lahat ng galaw mo ay tuloy-tuloy at walang sabit. Hindi ka talaga mukhang baguhan. Biruin mo, hindi ka naman nagkulang sa panunood ng mga palabas tungkol sa mga hayop. Pero sa sumunod na sandali, natulala ang lahat ng coyote. Hindi niya ginamit ang bibig niya. Nang dumamba siya sa antelope, hindi mo man lang ibinuka ang iyong bibig. Kahit ang alpha wolf ay napakunot noo. Anong ginagawa mo? Suminghal ka lang na parang nang-iinsulto. Para sa isang antelope, kailangan ko pa bang gamitin ang bibig ko? Isang kalmo lang, tapos na ang usapan. Kulang sa lakas ang ibang mga coyote. Pero iba ka sa kanila. Dahil sa 4 times boost, taglay mo ang isang nakakatakot na lakas na hihigit sa 500 gin. Ang pagdagan sa isang antelope na tumitimbang ng mahigit 50 kilo, ay parang laro-laro lang sa iyo. Ang ulo ng antelope ay madiin mong ibinaon sa lupa gamit ang iyong mga kuko. Ang 4 nitong paa ay nagpupumiglas ng husto, hanggang sa lumipad na ang mga lupang nahuhukay nito. Pero hindi talaga ito makawala sa iyo. Nagawa mo pang magpalit ng mas komportableng pwesto. Tinapakan ng hulihan mong paa ang ulo nito, habang ang unahang paa mo ay biglang humiwas sa mahina nitong leeg. Siya, napatay ang antelope, nakakuha ka ng 50 puntos ng ebolusyon. 50 lang, mukhang hindi ka gaanong kontento. Kasabay nito, ang kawan ng mga lobo sa likuran mo ay tila nagkagulo sa sobrang pananabik. O mas tamang sabihing napatulala sila sa gulat. Grabe, sobrang lakas niya. Ang ilang mga lobo ay bahagya pang yumuko sa harap mo bilang paggalang. Sa mundo ng mga lobo, lakas ang tanging mahalaga. Ang malakas ang nananaig. Ito ang batas na nakatatak na sa kanilang mga buto. Ang ipinakita mo kanina, ay talagang nilamon ang lahat ng mga lobong narito. Ang payagan kang sumali sa aming pangkat. Ang pinakatamang desisyong ginawa ko. Lumapit ang punong lobo. Bakas sa kanyang boses ang matinding paghanga. Siguradong marami tayong manghuhuli ngayong araw. Para makaganti sa pag-aalaga ninyo sa akin nitong mga nakaraang araw. Agad kang sumagot, nakahanap ka ng perpektong dahilan para sa susunod na pangangaso. Gusto ko sanang ako na ang tumapos sa lahat ng mga mahuhuli natin ngayong araw. Sige, sang-ayon ng punong lobo. Gusto rin niyang makita kung hanggang saan ba talaga ang hangganan ng lakas mo.